Nasa 100 Pilipino sa China ang naharap ngayon sa immigration actions dahil sa umano'y illegal na pananatili at pagtatrabaho roon. Bago nito, nakatanggap umano ang PAOK ng banta laban sa mga Pilipino sa China matapos ang pagsalakay sa isang steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental kung saan higit 60 Chinese nationals ang hinuli. Narito ang ulat. Sa pagdinig ngayong Huwebes ng Senate Committee on Economic Affairs, isa sa natalakay ang sinalakay na steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental na gumagawa umano ng mga substandard na bakal at may radioactive materials. Kasama sa hinuli sa raid ang 69 na Chinese nationals na nagtatrabaho sa planta. Isiniwalat ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senado na may naging banta umano noon na aarestuhin din ang mga Pinoy sa China matapos na iprotesta ng Chinese Embassy ang pagsalakay sa naturang steel plant ng Philsangia Corporation. Isa lang pong pinagtataka ko kasi on the second day of the operation, right there and then, ay may kopya na ang embahada ng China. Kumpleto sila ng dokumento. Parang mas nauna pa silang nakakuha ng dokumento kaysa sa amin. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Not something to be appreciated at all. Yung ganyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations dito sa ating bansa. Pero hindi yata ito unang pagkakataon na nangyari yan, yung mga pagbabanta dito sa loob ng ating bansa mula sa embahadang iyon. And I know that also from personal experience. Sa isang press briefing nito lamang Lunes, kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry ang pagsasagawa ng special operations laban sa 100 Pilipino na iligal umanong naninirahan at nagtatrabaho sa China. Hindi direktang sinagot ng Chinese Foreign Ministry kung may kaugnayan ito sa pag-aresto sa mga Chinese national sa Pilipinas. Pero ang operasyon ay bahagi umano ng mahigpit na regulasyon laban sa mga dayuhang iligal na pumapasok, naninirahan at nagtatrabaho sa China. Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga ipinatupad na hakbang laban sa mga Pilipino. Tinawag ito ng kalihim na isang uri ng panggigipit at paninira at kanyang inilarawan bilang parte ng panghihimasok ng China sa mga ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Ipinagtanggol din ni Teodoro ang mga Pilipino sa China na wala anyang kakayahang lumabag sa mga batas doon kumpara sa mga kinasasangkutan ng Chinese nationals dito sa Pilipinas. Binweltahan pa ng kalihim ang gobyerno ng China na aktibo anyang pinagtatakpan ang mga iligal na aktibidad dito sa bansa at itinuturing niya bilang pakikipagsabwatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.